Ang title sa aton nga topic no sa sining gabi, wala gid sing tawo nga matarong. Hibaluon naton sa sining nga gabi nga wala gid sing tawo nga matarong. Kung may mga Biblia kamo, palihog ko open in the book of Romans, chapter 3, verse 10. Ang pulong sang Dios nagasiling, subong sang nasulat na, walay bisan sino nga matarong, wala bisan isa. Ang ini nga dinalan, sugid sa aton sang kamatuoran. Nagapabalo sa aton, nga wala gid sing tawo nga matarong. Sa atubangan sa Ginoo, no? Langin malaot ang tao. No? Tungod sa sala, tungod sa mga paglapas ang tao. Gani, ang Ginoo nagpalayo sa aton. No? Wala na nalipay ang Dios sa ginahimo sa mga tao. No? Even there is Romans chapter 3 verse 23, sanglit ang tanan nakasala kag nawadaan sa himaya sang Dios. No, wala na kita access sa Ginoo. Kung magpangamuyo kita, ang Dios hindi na magpamati sa aton. No, akig ang Dios sa aton nga mga ginahimo. No, rason nga ang pulong sang Ginoo nagpahayag nga wala sing tawo nga matarong sa iatubang. No? Tungod nangin salawayon ang tawo. Nangin rebellious ang tawo. Wala na nagasunod, wala na nagatuman sa mga sugo sang Dios. Rason nga ginkaakig sang Ginoo. Nga wala na siya nagpamati sa mga panawag sang tao, sa mga pangamuyo sang tao. Nangin bungol na ang Dios sa mga tao. Tungod nagapinagusto sila sa ilang mga ginahimo. Nga wala na nahamuot ang Ginoo sa ilang mga paginawi. Pamatuod diri sa Isaiah chapter 59 verse 2. Nagasiling diri, ang inyo sala, amo ang nagasiparar sa inyo sa Dios. Kag amo ang kabangdanan nga nagtalikod siya sa inyo, kag hindi na magpamati sa inyo mga pangamuyo. Matahag ang ini nga dinalan. Nga tungod sa sala sang tawo, no, nagpalayo na ang Dios. Akig ang Dios kag nagbiya na ang Dios sa tao. Nagtalikod ng Dios. Supposedly tungod sa ginahimo sang tao, no? Laglago na ini sang Dios. Papason na ini sang Dios. Inabal pagani sa Efeso 2:1. No? Sang una patay kamo sa panulok sang Dios. Tungod sa inyo mga paglapas kag sa inyo mga sala. Maatahag kaayo ang ini nga dinalan nga wala na kitay paglaom. No? Wala na kitay kaluwasan pa. Maatahag kaayo ang ini nga kamatuoran nga mabasa nimo mismo sa Biblia. Kay even sa Book of Malachi, the last book of the Old Testament, no, ngang ilang mga halad na wala na ginbaton sa Ginoo. Wala na nalipay ang Dios. Tungod nangin malaot na ang ila tagipusoon, nangin mahigko na ila tagipusoon.
Hindi na sila excited sa pag-offer sa Ginoo. No? Ang pamaagi balaan sang kapatawaran sang sala sang tao sang una, amo ang paghalad sang sapat dira sa altar sang Dios. Kaya ang dugo sini amo ang pamaagi sa diin mapatawad sang Dios ang mga kalapasan kag mga sala sang tao. No? Tungod nangin malaot ng tao sa tubangan sang Dios, wala na ginbaton sa Ginoo ang ilang mga halad. No? Gani wala na sing bisan isa nga mataharong sa tubangan sang Dios. Kag hindi na mapatawad sang Ginoo ang ila kasalanan, tungod wala na sing halad nga iya ginbaton. No? Kung naton ini pamalandungan nga kahimtangan, maathag kayo nga walay paglaom ang tao. Walay kaluwasan ang tao. Tungod nangin malaot na sa tuwangan sa Ginoo. Nga tani, papason na sang Dios ang tao. Tani laglagon na ni sang Dios ang tao. Pero sa gihapon na nangigbabaw ang iyang gugma. Ang gugma sang Dios dako pa sa kalibutan. Sa baylo nga silutan niyang tao, sa baylo nga laglagon niyang tao, ginhatag iya ang iya bugto nga anak nga mo si Ginoong Hesukristo bilang halad. Kay amo ining paagi nga mapatawad ang sala sang tao. Si Ginoong Hesukristo amo ang katapusan nga halad. No, siya ang katapusan nga halad nga ginbaton sang Amay sa langit. Ang dugo ni Ginoong Hesukristo amo ang naghuga sa aton kasalanan. Ang kamatayo ni Kristo amo ang kabangdanan nga napabalik ang maayo naton nga relasyon sa Dios. Pasalamatan naton si Jesus. Siya ang nagdupa dito sa cross. Ginsalod niya tanan ang kaakig sang Dios, ang silot sang Dios. Ginako tanan ni Jesus. Nga kung tani, kita dito ang takos nga pagasilutan. Tungod kita tanan makasasala. Pero ginahako tanan ni Jesus ang sala sang tao. Paagi kay Jesus Christ napatawad ang aton kasalanan. Paagi sa iya ginbuhat dito sa cross of Calvary, nakaangkon kita sang libre nga kaluwasan. Si Jesus Christ amo ang nagbayad. Utod abyan, kung pabayaran ang ini nga kaluwasan, wala sing bisan isa sa aton nga maluwas. No, wala sing isa sa aton nga maluwas. Tungod wala sing may maka-afford sa pagbayad. Kay even ang bili sang kalibutan hindi makabayad, hindi makatumbas sa bili ni Jesus. Gani ang ini nga offer, ini nga regalo sang Dios, libre. No, libre ini nga kaluwasan tungod si Jesus Christ amo ang nagbayad. Karon pamangkot, ano ang himuon, Brother Vic? Agud kami pakamatarungon sang Dios. Agud kami maluwas. Ano nga mon himuon? Agud maangkon namon ang promisa sang Ginoo, ang kabuhi nga walay katapusan. Ara na
gintubos na kita ni Kristo, napabalik na ang maayong nga relasyon sa Dios, napatawad na kita sa Ginoo. Ano ang aton himuon karon? Ang pulong sa Ginoo nagasugid sa aton sa kamatuoran. Kag amoy ini ang aton tuuhan, aton batunon, aton igakabuhi. Kay ang pulong sang Dios amo ang nagahatag kasanagan sa aton pangunahuna. Kung ikaw subong nagapamati sa sining nga gabi, hindi ini abyan aksidente nga ikaw nakabyo, nakapamati sa sining nga pagpahayag. Gusto sa Ginoo lambuton ikaw. Palangga ikaw sang Dios. Palangga kita tanan sang Ginoo. Gusto sang Ginoo maluwas ang tao. Gusto sang Dios nga wala sing may impyerno. Gani hindi na pag usiki ang ini nga tiyempo. Pamatii ang pulong sa Ginoo, tuuhi kag i-aplikar sa imong adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Ang sabat sa pamangkot, paano kita pakamatarongon sang Dios? Paano kita maluwas? Paano naton maangkon ang promisa sang Dios? Paagi sa aton nga pagtuo kay Ginoong Jesucristo. Pagtuo nga naghalin sa aton tagipusoon. Batunon naton siya nga aton Ginoo, aton hari, aton personal nga manluluwas. Kung ginhimo mo ni abyan, bulahan ikaw. Tungod ginakabig ikaw nga anak sang Dios. Pamatuod nga sa diin, paagi sa pagtuo, pakamatarongon sang Dios ang tao. Roma 3:22. Ginapakamatarong sang Dios ang tao, paagi sa iya pagtuo kay Jesucristo. Kay ang Dios wala sing pinilian. Gani ang bisan sino nga nagatuo kay Jesucristo, pakamatarongon niya. Maathag kaayo nga kamatuoran o tudabyan. Paagi kay Ginoong Jesucristo. Gani bisan pa sila ni Apostol Pablo sa Galacia 2:16. No, katahom kon may mga Biblia kamo masundan ninyo ang ini nga mga dinalan. No, ang pulong sa Ginoo nagasiling dira. Pero nahibaloan namon nga ginapakamatarong sang Dios ang tawo paagi sa iya pagtuo kay Jesucristo. Kag hindi sa pagtuman sa kasugoan ni Moises. Gani kami man nga mga Hudiyo nagtuo kay Jesucristo. Agod pakamatarongon kami sang Dios tungod sa amon pagtuo. Kag hindi sa pagtuman sang kasugoan. Kay wala sing tawo nga pakamatarongon sang Dios paagi sa pagtuman sang kasugoan. Maatahag kaayo utod abyan. Isintro ang imo pagtuo dira kay Ginoong Jesucristo. Maatahag nga ang pagpakamatarong sang Dios maangkon nimo. Bulahan ikaw abyan. Amo ini ang pamaagi. Hindi relihiyon. No, hindi ang imo maayong binuhatan, hindi imo mga sakripisyo, hindi imo mga pagtinguha. Agud pakamatarongon ikaw sang Dios. Paagi kay Ginoong Jesucristo. Kung siya imo tuuhan, siya imo ginabaton nga imo Ginoo kag mululuwas, pakamatarongon ikaw sang Dios. Kag ang kaluwasan magaabot sa imo. Roma 10:9. No. Romans chapter 10 verse 9 up to 10. No, nagasiling dira nga kung isugid mo nga si Jesus amo ang Ginoo, kag magtuo ka sa imo tagipusoon nga ginbanhaw siya sang Dios halin sa kamatayon, maluwas ka. Kay ginpakamatarong sang Dios ang tawo kung magtuo siya sing hugot sa tagipusoon, kag kung magsugid siya nga nagtuo siya
maluwas siya. Maatahag kaayo abyan. Ang pagpakamatarong sang Dios, ang kaluwasan sang Dios, kung ikaw nagtuo kay Ginoong Jesucristo, maangkon mo kit. Wala duha-duha. Buhata abyan. Amo ining pamaagi. Gani bisan ang jailer, no? Namangkot siya sa kay Apostol Pablo kay Silas. No, in the book of Acts chapter 16 verse 31, namangkot diri ang jailer sa ila. Ano ba lang dapat himuon agud ako maluwas? No, hambal diri ni Paul kag ni Silas. Magtuo ka kay Ginoong Hesus kag maluwas ka kag ang imo panimalay. Wala sing iban nga pamaagi through Jesus Christ. Hindi ka na dapat maglibog. Ano pa dira ang ilang nga mga pagpanudlo subong? Ano dira ang ilang nga mga pagpalatihan nga gina-impose sa imo? Kung ina tanan hindi masapuan sa Biblia, kabutigan inaabyan. Kay ang kamatuoran amo ang Biblia. Kung ini makita nimo, mabasa mo, amo ining kamatuoran, pulong sang Dios. Ang pulong sa Ginoo amo ang tuuhi, hindi ang pulong sang tawo. Ang pulong nga akon ginapahayag subong, hindi akon pulong sang Dios. Ginakot ko ini ang mga importante nga mga dinalan bilang kamatuoran sa akon ginpahayag. Nga sa diin mabasa ninyo. No? Kamatuoran ini abyan nga ginpahayag sang Dios. Agud ikaw maluwas. Gani madamo na kaayo gingamit sang Ginoo. Nga mga tao para mapahayag ang ining kamatuoran, mabantala ang maayong balita ni Ginoong Jesucristo sa tanan nga tao. Even kami nga mga VIP, no? Kami nga mga blind, nangin galamiton kami sa Ginoo, hindi upang ang amon kahimtangan. Nga hindi kami makapahayag sining kamatuoran. Ang gusto sang Ginoo, masugidan ikaw. Ang gusto sang Dios, maluwas man ikaw. No? Kay wala kita sang ikasarang nga pakamatarungon tang aton kaugalingon sa aton binuhatan, wala. Kay ang maayong buhat sang tawo, trapo ini sa tubangan sang Dios. Ang maayong buhat amo na ng bunga sa imo pagtuo kay Ginoong Hesus. No, amo na ang bunga. Kay kung ikaw nagtuo kay Jesus, sundon mo kag tumanon mo ang iya mga sugo. Ang gusto sa Ginoo, nga biyaan mo na ang pagpakasala. No, ang malaot nga paginawi, bayaan mo na. Magkabuhi na ikaw nga matarong. Amo na ang bunga, ang maayong buhat. Kaya ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang tawo nga ara na kay Kristo bag-o na nga tinuga, ang daan nagtaliwan kagyari karon ang tanan nangin bag-o na. Dapat nagtransform ang imo kabuhi right after nga ikaw naghiusa na kay Kristo. Nagsunod na sa kabubuton ni Kristo, makita na ang bunga. Nga sa imo ginahimo si Ginoong Hesus, makita. Even ang mga tao sa imo palibot maka-observe nga ikaw sumulunod ni Kristo. Ikaw anak sa Dios. Kinahanglan nag-change ang imo kabuhi. Halin sa kadulom pakadto sa kapawa. Halin sa kalautan pakadto sa kaayuhan. No. Ang imo kabuhi dapat nangin matarong na ini. Tungod ginasunod mo ang ginahimo ni Kristo. Si Kristo amo ang ihemplo naton tanan. Nga dapat magkabuhi kita nga husto, balaan kag matarong. Subo nga si Kristo Jesus matarong. So I hope sa sini nga gabi nangin maatahag sa aton. Paagi gali kay Kristo Jesus. Pakamatarongon kita sang Dios. Maangkon tang kaluwasan, maangkon ta ang promisa sang Ginoo. Ang kabuhi nga walay katapusan.
makasulod kita sa duog nga ginahaman ni Kristo. Ang iya kaharian, ang langit nga ginahaman sang Ginoo sa tanan nga niya nga mga kaanakan. Amo ini ang dako nga reunion sa tanan nga mga tumuluo ni Kristo. Nga maabot ang time nga kita tanan pagakuhaon sang Ginoo. Ang mga tumuluo nga nagkalamatay pagabanhawon sang Dios. Kag ang mga buhi sa pagbalik ni Kristo Jesus nasapuan nga matutom no submiton sa Ginoo dalon sa iya kaharian. Dito maga-reunion kita sa duog nga ginahaman ni Ginoong Jesus. Amo ini ang pinaka exciting moment naton tanan nga mga tumuluo. Nga puyo kita sa duog nga ginahaman ni Ginoong Jesus. Upod sa aton nga mga fellow Christian. Upod sa aton nga mga pamilya, nga mga tumuluo na. Gani abyan, sugidi sila sini nga kamatuoran. Si Kristo gali ang aton kinahanglan. Siya gali ang pamaagi, wala na sang iban pa. Nga maluwas kita, pakamatarungon kita sa Ginoo. Kay kung wala si Kristo, wala kita sang mahimo sa aton kaugalingon. Wala kita kaluwasan, wala kita paglahom kung wala si Ginoong Jesus. Wala na sang iban nga paagi nga makapalapit kita sa Amay, si Jesus gid lamang. Kay si Ginoong Jesus naghambal sa John 14:6, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kundi paagi sa akon. Abyan, hindi na pagduha-duhai ang ini nga kamatuoran. I-surrender ang imo kabuhi dira kay Kristo. Kanyan patud gid ang imo kadaugan, patud gid ang imo nga kaluwasan. Wala na sang iban nga ngalan nga ginhatag sa idalom sa langit para sa mga tao agud maluwas. Only the name of Jesus Christ. Acts 4:12. Mabasa mo na abyan. Gani magakalipay ikaw tungod sa kamatuoran nga imo nabatian. I hope nga batunon mo si Ginoong Hesukristo sa sini nga gabi. Hindi na hulata ang buwas sa dason nga buwas. Hindi na hulata ang dason pa nga mga opportunity. Kay ang opportunity nag-abot subong nga gabi. Himo ka desisyon abyan. Mga muyo ako para sa imo. Kung ang ini nga pangamuyo gina claim nimo nga imo pangamuyo, bulahan ikaw. Maga-pray ako para sa imo. And then maga-close kita. Father God, nagapasalamat ako Ginoo sa pulong nga ako nabatian sa sining nga gabi. Lord God, ginaako ko Ginoo nga ako makasasala. Patawara ako, O Dios. Ginoo, limpyuhi ang akong tagipusoon. Gina-invite ko ikaw, Lord, nga magsulod ka sa akong tagipusoon. Kag ginabaton ko ikaw, O Ginoong Hesus, nga akon hari, akon agalon, kag akon personal nga maluluwas. Ikaw Ginoo ang giya sa akon nga pagkabuhi. Kinahanglan ko ikaw, O Dios. Kabay nga ang balaan nga espiritu magapuyo sa akon. Agud masunod ko Ginoo ang imo kabubuton. Salamat Father God sa kaluwasan. Salamat Ginoo sa imo gugma nga walay katapusan. Ginabaton ko ikaw, Dios, nga maging driver sa akon nga kabuhi sa sini nga gabi. Ini nga akong pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. As we close, most precious, loving Heavenly Father, we thank you, Lord, sa sini Ginoo nga time nga ginhatag mo Ginoo sa akon nga mapahayag ko Ginoo ang imong pulong. I hope, Lord God, ang imong pulong nagahatag kasanagan sa una-una sang tao.
nga mo gali ini ang pamaagi nga pakamatarungon kami siyang Dios. Amo gali ining paagi nga maangkon namo ng kaluwasan. Paagi gali sa amon pagtuo kay Ginoong Jesucristo. Salamat Lord sa balaan nga espiritu nga nagahikot sa kada isa. Kabay Lord ang ining kamatuoran, amon tuuhan, amon igakabuhi Ginoo sa adlaw-adlaw. Puligi kami Ginoo nga mangin matinahuron, mangin mahinadlokon sa imo Dios. Kag mangin masinulundon kami Ginoo sa imo kabubuton. Lord God, padayon ikaw magagamit sa sininga ministry. Kaming imo mga alagad, padayon ikaw Lord magagamit. I-bless kami tanan Lord, even ang mga followers, even ang mga viewers Ginoo sa tiyong isang kaluwasan. Pakamayuha sila upod sila nga panimalay. Ginoo salamat, ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.